Ano kaya mangyayari sa ating bansa kapag ating gobyerno ay nagpatupad ng tinatawag na absolute freedom o yung ganap na karapatan o ganap na kalayaan dahilan sa pangalan ng kasiyahan at karapatan ng mga tao? Hindi na natin kailangan ang mga batas. Wala nang limitasyon, wala nang boundaries. Napag-isipan niyo na po ba yan? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang baliw, pagpapalang, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, baguting umaga. Magandang umaga po. Isa na pong bagong umaga, isang bagong araw, isang bagong aral para sa lahat sa atin at higit sa lahat, isang bagong biyaya mula sa ating Panginoon. Nais ko po kayong i-welcome sa ating episode ngayon dito sa programang Simula, ang Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Good morning po sa inyong lahat at ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, samahan po ninyo kami dito sa programa sapagkat itong programang to ay mabuting kasama at mabuting kaibigan. At hindi lang po ito pang senior, nais namin ipahiwatig sa inyo sapagkat ang programang ito ay para sa lahat. Dahil kung kayo ay hindi pa senior, sumama po kayo sapagkat para ito sa inyo habang inyong inaalagaan, habang kayo nagmamalasakit sa inyong mga magulang, lolo, lola, tita, tito at higit sa lahat kung caregiver po kayo, marami po kayong makukuhang tips para sa pangangalaga ng ating nakakatanda. So welcome po kayo sa ating programa. At ngayong umaga, nais kong batiin ang iba nating ilan sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Uunahin ko na yung mga kaibigan natin at mga kababayan natin sa Ibayong Dagat. At ayan ay from International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Ayan ay sa pangunguna ni Elder Rudy Clamohoy at Pefito Fuentes. Yan. At gayon din ang Naperville Remnant Philam Church sa Chicago, Illinois, USA sa pangunguna ni Elder Meg Garcia. Good morning po and regards to your family. At nais ko rin batiin ang aking kapatid na si Pastor Sam at Reyna Barrios and family. Welcome po and God bless you. At ngayon po ay dito naman sa ating bansa. Of course, nais kong i-congratulate ang katatapos na tinatawag nating distribution ng mga benefits, no? Para sa ating Expanded Centenarian Act. Ibig sabihin, yung mga lolo at lola natin nakaabot ng mga edad na 80, 85, 90, 95 to 100 ay meron silang benefit na natanggap. At nais ko pong i-congratulate kayo at sana ay patuloy pang humaba ang inyong buhay. At kayo po ay aming inspirasyon. At kayo po, nais ko rin palang batiin ang mga aming kasamahan dito sa Morning View Senior Citizens Association o sa pangunguna ni, of course, si Pastor Mar Del Rosario and Sister Nenette Del Rosario. At gayon din sina Pastor
Rogelio Taguba and Areli Taguba. At ang iba pang mga kaibigan natin dyan, si Ma'am Leonor Terangco, si Ma'am Aurora, si Ma'am Aucabios, at lahat-lahat na po, si Ma'am Tess. Welcome po ngayon sa ating programang Simula ang Usapang Senior. At tayo po ay tatalakay ng mga mahalagang bagay kaisipan sa ating senior wellness. Pag-usapan natin itry natin yung vegetarianism. Ano ba ang mga advantages nito, yung tinatawag na vegetarian advantage. Gayun din sa ating senior wisdom, pag-usapan natin yung aking tinalakay sa opening. Ito yung tinatawag na absolute freedom. Actually po, walang absolute freedom. Sasabihin natin yan mamaya. At ayan po ay tutungo tayo sa mga boundaries, no, na inilagay. Kahit tayo may mga karapatan, kahit tayo may mga gusto natin maging masaya at may karapatan din tayong lumigaya, may limits po yun. At yan po natin pag-uusapan sapagkat gagawin natin series itong absolute freedom na to sa pag-uusap tungkol sa 10 Commandments. Kaya po ito po yung recipe or what we call formula na ating Panginoon para sa ating kaligayahan, tunay na kaligayahan. Hindi po sa kaligayahan na batay sa sanlibutan, kundi sa batay sa ating Panginoon. So, dyan lang po kayo. Ano man ang inyong ginagawa, kayo man ay nasa lansangan o kayo nasa bahay, nagpapahinga at nasa gawain kayo, samahan po ninyo kami dito sa Simula. Dyan lang po kayo. Magbabalik kami kagad. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Nagbabalik po ang programang Simula ang Usapang Senior. Ito ay masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome at ngayon ay pag-uusapan natin sa ating senior wellness ang tungkol sa vegetarian advantage. Ayan, ano ibig sabihin? Yung kabutihan ng pagiging vegetarian. Ibig sabihin, pagkain ng malulusog na mga gulay, prutas, at saka mga nuts, okay? At iwas sa mga lamang hayop, no? Yun po, vegetarianism. Hindi po namin nais na i-promote na biglain yung mga sarili nyo. Pero napakahalaga po, pag-usapan natin yan kung ano ang mga advantage. Kasi po, ayon sa ulat ng World Health Organization sa buong sanlibutan, okay? Ang number one cause ng mga death, no, ng death sa buong sanlibutan ay yung mga karamdaman na tinatawag na cardiovascular diseases. Ano po itong mga cardiovascular diseases? Ito po yung tungkol sa ating pangangatawan, no? At ito ay tungkol sa ating puso, sa ating dugo, kasama na rin siguro yung lungs natin, at ito yung apektado, no? Lalo na sa pagkain dahil magpasalamat tayo sa pag-aaral at sa siyensya na nagpapatunay na ang ating cardiovascular health, no, yung tungkol sa ating puso, ay ang laki ng epekto, no, ng tamang pagkain. Okay. Sabi sa isang pag-aaral, sabi rito, you might, sabi rito, be surprised to learn that eating a vegetarian diet can significantly help prevent serious medical conditions and add
vigorous years to your life. Dahil nung nakaraan, pinag-usapan natin paano magkaroon ng madagdagan yung ating haba ng ating buhay. At ito nga yung pagkain ng mga gulay. Improved physical and mental health along with increased longevity are persuasive reason for changing to a vegetarian diet. O, ayan po ang ayon sa pag-aaral na yung talagang um, mapapabuti, no, nakakapagbigay ng kabutihan sa ating katawan ang pagkain ng mga gulay at prutas. At tatandaan natin, okay, sa Genesis pa lang, 'di ba, sa simula sa ating pag-aaral ng ng creation, no, sa pasimula. Noong ika-6 na araw, napakalinaw na sinabi ng Panginoon, sabi sa Bible na pinagkaloob niya nung ika-6 na araw ang malusog at tunay na pagkain, no? At ito nga mababasa natin sa Genesis 1:29. Babasahin ko muna sa Ingles, ha. Sabi sa English, Genesis 1:29, "Then God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you." Yun. Ano raw sa Tagalog? Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi, okay, na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga iyon o ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So that's the original food. Kaya talagang pagka kumain tayo, no, mag-start tayong pagkain ng diet natin, vegetarian diet, malaki po ang advantage. Kaya thanks to the abundant scientific research that demonstrate the health and environmental benefits of plant-based diet. Even, okay, kahit na yung gobyerno, lalo na sa Amerika, yung federal government now recommends that we consume most of our calories from vegetable, fruits, okay, legumes, nuts, and whole grains. Ayun. Diba? Nakita nyo? Ayun mismo yung original food na binigay ng Panginoon during creation. No? Yung mga seed, may mga seed at mga fruit-bearing trees na may mga seed din sa loob. So, napakahalaga yung mga seeds na yon. And no wonder, okay, sabi, a recent newsletter says that scientists at Tufts University now estimate that 70% of all diseases, including a third of all cancers, are related to diet. So, yung mga napag-alaman nila at na-prove nila na yung mga, lalo na yung masakit na cancer, ay malaki ang factor ng pagkain. A vegetarian diet reduces your risk of developing degenerative diseases, including obesity, coronary artery disease, high blood pressure, diabetes, and certain cancers, among them colon, breast, prostate, stomach, lung, and esophageal cancer. A vegetarian diet can also help you preserve your brain, maintain a healthy weight, keep your bones strong, and live longer as well as better. Okay, so lalo sa atin, binanggit yan yung mga degenerative diseases. Ano pa yung mga degenerative diseases? Pag sinabi pong degenerative diseases, ito po yung mga karamdaman na nararanasan ng mga nakakatanda. Kasi po yung degenerative diseases, ayun po yung mga sakit na humihina na yung ating mga katawan, no? Bahagi natin mga katawan. Like for example, yung bones, lalo na yan. Lalo na yung ating mga digestion. Ayan po, kaya marami sa atin may ay mga
Actually, osteoarthritis, osteoporosis, Alzheimer. Kasi po yung mga yan ay talagang habang tayo tumatanda, humihina, no? Kaya yun po yung mga natural na mga sakit, no? Na normal na sakit na mga old age katulad natin. Kaya these days, finding great lasting and good for you vegetarian food takes almost no effort. Whether you're strolling the aisles of your local supermarket or walking down the street at lunchtime, if you need inspiration in the kitchen, look no further than, okay, yung mga internet and your favorite bookseller, lahat po nagtuturo sa atin na mag-start na tayo ng ating vegetarian diet sapagkat ayun po ang nakakapalusog. Kaya ang number one nga yung pinag-uusapan natin ay yung it prevents heart disease. Yung number one yan. Pati pangatlo yata ang stroke. Ang pangalawa ngayon kasi itong nakaraan ay of course yung COVID-19, no? Pangalawa. Pero sumunod ay stroke. Ayun din po ay may kinalaman din yung ating puso doon at saka yung brain natin. Sabi rito, the first step in preventing, sabi rito, arteriosclerosis, so yung hardening of the arteries. Kasi nga, di ba, ating bones nakakonect sa mga arteries, veins natin na, kasi ang trabaho ng puso ay mag-distribute ng malusog na dugo sa buong pangangatawan natin. Ngayon, kapag hindi clear yung daanan ng ating mga dugo, at ayun nga ay nagkakaroon tayo ng mga fatty substances na nagpapasikip yung arteriosclerosis sa ating mga ugat o sa ating mga nerves is to lower. Kaya ang dapat natin ay ma-lower daw yung risk ngayon. Ang tinatawag doon ay low density lipoprotein or LDL cholesterol. The type of cholesterol that's the primary ingredient in plaques that cause damage and interrupt blood flow. At the level of LDL cholesterol diminishes, so does the risk of a heart attack. Kaya po nagkakaroon ng atake sa puso at gayon din ang stroke sa brain naman yon. Sumisikip yung daluyan ng dugo. Kaya dapat mapanatili raw nating malinis at clear yung ating daluyan na yan. Although ang cholesterol, there are good cholesterol at ang kailangan ng cholesterol natin ay para makasirculate ang ating dugo. Kailan kung magkaminsan, marami tayong kinakain, lalo na yung animal meat o yung mga meat, no? Ayun po naman, cholesterol from animals, ayun po naman ang nakakasama. Kaya ang dapat pinipili natin yung mga cholesterol na makukuha sa mga gulay at prutas at sa mga nuts. Ayun po. Kaya ang sinasabi pa rito, meats and full-fat dairy products, pati basta yung mga kasama rin dyan po yung mga manok at saka mga butter, cream, ice cream, cheese, whole milk, and eggs. Ayan po, kaya iwas-iwasan natin ang paggamit. When people stop eating meat, dairy, and eggs, okay, para maging vegan, no, diet, or use only fat-free or low-fat dairy and only few eggs per week, okay, blood cholesterol levels can drop rapidly, as much as 20 to 30% in just a few weeks. Kaya malaking tulong, no? Kapag hindi tayo kumakain ng meat, no? At babawasan daw natin yung ating mga dairy products. At ang egg, malusustansya po yan, pero dapat may limit lang tayo, no? And sabi rin, few eggs per week. Siguro every other day or twice or thrice a week, pwede na po yun. Healthy, egg eating ngayon. Even though we can't eliminate all saturated fat from our diet, we should try to eat a little of it as possible. Iwasan na natin o
kontian natin. On the other hand, we do need some of the fat found in the plant kingdom, vegetable oil, specifically Foley's unsaturated fats. Pati yung mga vegetable, ay yung mga oils daw po, no? Ang pipiliin natin yung polyunsaturated fats. Ano po yun? Yung simple, terms, pag sinabi natin polyunsaturated, ayun po yung mga mantika na at room temperature nakita natin na very clear at saka liquid. Kasi po may mga oils po na kahit at room temperature namumuo. Yung bang lalo na po yung mga galing sa mga of course sa mga hayop na oil, parang lalo na pag lumalamig ay lalong namumuo. Pag ang mantika po natin o yung ginagamit nating oil ay namumuo, hindi po yun fully unsaturated. Dapat po yung hanapin natin yung hindi namumuo. Kasi ayun po, kung paano siya namumuo doon sa lalagyan or doon sa container, ganun din po nangyayari sa loob ng katawan natin. Kaya iwasan po natin yung ganun. Ang pinakamaganda yung mga olive oil at saka yung mga vegetable oils daw. Okay? So, ayan po ang ating payo para maiwasan ang cardiovascular diseases, sabi. At ano-ano mga tatanda natin? Number 1, eat lots of fruits and vegetables, okay? Hindi natin wag po ninyong bibiglain yung inyong sarili na aalisin niyo bigla yung mga dati niyong kinakain. Unti-unti po, no? Pero gawin yung pag-aralan niyo na dapat mas marami ang kinakain niyo na mga vegetables and fruit. Eat more nuts and legumes. Last episode pinag-usapan natin yung mga nuts and legumes. Talaga po yung very effective po yan na nakaka-prevent, no? Nakaka-prevent ng mga karamdaman lalo na po sa ating sa ating puso at sa pagdaloy ng dugo kasi yan po ay punong-puno ng fiber, antioxidant, maraming naitutulong. Nuts have been found to be especially protective to the heart. They're high in heart-healthy minerals and fats, and some such as walnuts are high in omega-3 fatty acids. And a recent analysis of the 4 largest studies of nuts and the heart found that those who ate nuts at least 4 times per week had a 35% reduction in coronary heart disease. Ayan. Nagiging maiiwasan nyo yung sakit sa puso. Likewise, legume, peas, beans, garbanzo, soy, etc. also protective. So, yun po. At merong yung mga pag-aaral nga, yung mga buto, yung mga beans, garbanzos, may mga tinawag tayong black beans, lima beans, yung black-eyed beans. Ayan po ay very nutritious at saka very safe po kainin. And then eat some foods with high omega. Okay? And omega-3. Ang omega-3 ay usually nakukuha yan sa fats na mga isda, no? Kaya they have anti-inflammatory benefits, are important in controlling blood clotting and help prevent dangerous arrhythmias, okay? Or abnormal beats in the heart, okay? And high amounts of omega-3 fatty acids are found in foods such as flaxseed meal, walnuts, canola oil, soy foods, leafy greens, and fish. So, ayan po ay ang ating pinag-usapan ngayon ay bahagi po yan ng vegan diet. Ibig sabihin, vegetarian diet na katulad ng ibinigay ng ating Panginoon from simula, okay, mula creation, hanggang ngayon po, totoo po yun. Kaya nga lang, kung magkaminsan talagang naghahanap ang ating
tumatakaw tayo, nananakaw, ang tawag ba doon? Ah, Naghahanap ang ating panlasa ng mga ibang panlasa, lalo na yung mga matatamis at yung ganding mga ano tawag doon, malinamnam na mga pagkain, no? Pero lahat po yan ay matatagpuan nyo rin sa mga gulay. Hindi lang po yan sa mga animal meat. Okay? So, tandaan po natin, para po makaiwas sa maraming sakit, lalo na yung cardiovascular, yung diseases sa puso, ay kumain po tayo ng maraming gulay at prutas at nuts, sapagkat ayan po ay nagpapalusog ng ating buong anong sistema ng ating buong katawan. So, sana po ay may natutunan kayo sa ating discussion ngayon. Huwag po kayo alis, magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Muli po nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Ako po si Doc Rome at kayo ay welcome ko sa ating Senior Wisdom. Bago po natin pag-usapan ay nais kong ipaalam sa inyo, maaari po kayong humiling ng inyong mga kahilingan o mga suggestion, no? O mga paksa na nais yung ating talakayin o ganyan, ano man ang inyong saloobin at gayon din ang mga prayer requests sa ating program. Bukas po ang aming mga linya, 0917-174-2777. Gayon din ang 0918-944-7891. Yan po, abangan po namin ang inyong mga text o kaya inyong mga tawag. Tayo po ay tatalakayin natin yung aking binanggit ng opening na absolute freedom. Ayan po yung ganap na kalayaan. Ang katotohanan po, wala po tayong tinatawag na absolute freedom o yung ganap na karapatan o ganap na kalayaan. Kasi po, kung iisipin natin, no, meron din kasing may mga grupo, no, ng mga tao na actually nangyari na nga to sa ibang bansa na pumunta sila doon sa seat ng government at sinabi nila, alisin na yung mga i-abolish na nga yung mga ano na yan, yung mga batas na yan. Kasi kami naman ay may karapatang lumigaya, may karapatan kami maging masaya. Kaya alam naman namin yung mali at tama at kami po ay mga mature naman. At ang yung kung magkaminsan yung mga batas na yan ay para lang yan sa mga hindi nakakaunawa, sabing ganon. Pero kami po ay nakakaunawa. Subalit, kung imaginein po ninyo, kung ang bawat tao, no, ang basihan niya ng kasayahan ay yung kanyang sarili lamang, ay hindi po yun magiging healthy o balance yung buhay na ganon. Kaya po walang absolute freedom na tinatawag ay dahil, okay, while we have rights, sabi, our freedoms are limited by laws, okay, the rights of others, and the need to maintain a functional society. Kaya kahit tayo may mga karapatan, okay, alam natin mga karapatan bilang tao, ay malilimita yan, no? Dahilan sa batas. Dahil hindi pwedeng walang magkokontrol. At ang dapat nating isama dyan ay yung dapat yung ating pagiging masaya, karapatan natin masaya, ay hindi nakaka-apekto, nakakasakit o nakakasira sa ating kapwa. Kasi pag walang limit yun, yung absolute freedom mo na yun, hindi rin siguradong absolute safe yun. No, yun. Kaya kailangan merong limitation at saka merong mga boundaries. At para magkaroon tayo ng mapayapa at smooth na
paggawa o pag-function ng ating mga buhay at higit sa lahat ng buong bansa. Ayun po, mahalaga yan. So, there's no such thing as absolute freedom. So, freedom can't exist without boundaries. Laws offer protection sapagkat yung mga batas na yan, ayan po ang magproprotekta sa atin. Okay. Bakit po mahalaga na pag-usapan natin na walang absolute freedom? Dahil mismo ang ating Panginoon ay nagbigay ng tinatawag na limitation o boundaries para makapamuhay tayo ng masaya, maligaya, kasama ang ating mga kapwa, no? At higit sa lahat, para magkaroon tayo ng isang maunlad at mapayapang mundo, no? Kaya meron formula ang ating Panginoon na tinatawag na 10 Commandments. Ayan po. Yung 10 Commandments, dapat ibahin natin ang ating pananaw diyan. Hindi po yan pagbabawal, hindi po yan pagpipigil na ating karapatan, hindi po yan para wag tayo maging seryoso tayo, wag na tayong sumaya. Hindi po. Ang kautusan po ng ating Panginoon, tinatawag na 10 Commandments, ayan po ibinigay sa atin para tayo magkaroon ng maligayang buhay. Hindi po yan paghihigpit o kautusan. Okay? Ano ba yung 10 Commandments? Masama po ba ang gumalang sa magulang? Masama po ba ang hindi pumatay? Masama. Di ba puro kabutihan yan? Wala po yung tinuturo na makakasira o maapektuhan ang ating kapwa. Okay, kung babasahin kung pag-aaralan natin ang 10 Commandments, mababasa natin sa banal na kasulatan sa Exodus 20. Okay? Ayan po ang sinabi diyan ng Panginoon. Sinulat niya pa yan sa sarili niyang daliri, no? Para hindi sa bato, tapya sa bato, para hindi malimutan. Napakahalaga yan. Kaya po, ayan po ay hindi po yan kautusan, hindi rin yan na para tayo ay mapigilan sa ating mga karapatan. Hindi po. Para tayo ay magkaroon ng masaya at masaganang buhay. Okay? At ang structure po ng 10 Commandments, the first 4 Commandments, okay, ay pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, para pinakikita doon kung paano natin pupurihin ang ating Panginoon bilang manglalalang, Diyos at tagapagligtas. At yung last six commandments po ay yun naman pag-ibig sa kapwa. At ang simula nun ay yung paggalang sa magulang. Huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag mong pag-iimbutan yung pag-aari ng iyong kapwa. Ayan po ay puro pag-ibig po yan. At saka number 1, honesty yan. Di ba? Kung honest ka, hindi ka mangangalunya. Kung honest ka, igagalang mo yung karapatan ng kapwa mo. Lahat po. Kaya ayan po ay formula of happiness. Kaya sa susunod na mga episodes natin, tatalakayan natin mga isa-isa, no? Ano ba yung kabutihan o ano yung happiness na galing sa Panginoon na tinuturo sa pamagitan ng kanyang 10 Commandments. Ayan po. Kaya yung ating discussion ngayon, wala pong absolute freedom dahil dapat lahat ng bagay ay may limitasyon, may boundaries. Kasi ang lahat ng ating freedom, kung wala pong batas na susundin at walang mga boundaries, maaari pong ang ating freedom ay sumobra o umabuso tayo na nakaka-epekto at nakakasakit na sa ating kapwa. Kaya ito pong God's Formula for Happiness, gagawin po natin yan series. Kaya sa susunod na episode natin, iisa-isahin natin yung 10 Commandments at paano yan naging formula ng happiness mula sa ating Panginoon. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang
simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Ako po si Doc Rome at ngayon ay aking welcome kayo sa ating bagong simula, portion ng ating programa na pag-uusapan natin ang new beginnings. At dito po ay tingnan natin ano yung mga magagandang bagay na pwede pa natin ma-improve. Kaya nga ang ating programa ay simula kasi ang simula, ang ibig sabihin ay ngayon. Ibig sabihin, ngayon maaari tayo magsimula sapagkat nakaraan na yung nakaraan, hindi na natin dapat binabalikan. Kaya kung naman ang nagawa natin nakaraan, maaari po tayong magsimula, magbago. At ayan po ang tinutukoy na kung bakit simula. Lagi, tandaan nyo, laging bago, may biyaya lagi ang Panginoon. Lahat tayo ay may pag-asa lagi. Ang ating pong pag-uusapan ngayon yung powerful words, no? Yung lakas ng ating pananalita, ng ating mga sinasabi. No? Sabi ng banal na kasulatan, James 1:9, be quick to listen, be slow to speak. Ibig sabihin, pag tayo'y nakikipag-communicate, mas mahalaga yung makinig tayo muna bago tayo magsalita. At slow to anger, yung pangatlo. Kaya dito, may kwento dito ng dalawang contrasting stories ng dalawang tinatawag natin altar boys o sakristan. Okay? Sabi rito, meron daw isang araw daw yung isang altar boy na bago serving the priest at a Sunday Mass na ginagawa sa country church. Sabi rito, sa maliit na bayan. Yung bata, yung bagong altar boy, siyempre, first time niya mag-serve sa mass, no? Nervyos, natataranta, at bago nga. Accidentally, nabitiwan niya yung tinatawag na cruet of wine. Ano yung lagayan ng wine, no? Na para sa misa na kailangan. Kaya, ang ginawa raw ng village priest, sabing gano'n, nagalit doon sa bata at inano yung kanyang batok, pinalo. Sabing gano'n, sabi niya, mula ngayon umalis ka na rito. Mula ngayon huwag ka nang babalik dito. Sabi niya, kahit kailan. Narinig naman ng mga tao. In the hearing of the congregation na nasa misa. At ayon po sa history, ang batang iyon na si Tito, ang tunay niyang pangalan ay Joseph Broz Tito, ay siya yung naging communist leader sa Yugoslavia. Yan, tawag nilang Tito. At may isa namang kwento, no? Na isa pang kwento, sa isa namang cathedral, may isa namang bata uli na bago na nagsiserve bilang altar boy sa isang Sunday Mass. Sabi rito, he too accidentally dropped the cruet of wine. Pero ang bishop na nagmimisa, lumapit sa kanya at nagsabi sa kanya, okay, alam mo, balang araw, ikaw ay magiging pari na rin. O sabi, someday you will be a priest. So the boy grew up, okay, to become Archbishop Fulton Sheen. Okay. Okay. Nakita natin yung dalawang kwento, no, dahilan sa salita na magkaiba. No, isang pagsalita ng masakit na
very harsh. At yung isa naman ay ang bishop na nagsabi na hindi niya na encouraging, no? Encouraging na ikaw balang araw magiging pari ka rin, sabi sa kanya. At nakita natin yung kaibahan ng resulta, no, ng pananalita. Kaya gano'n po kahalaga yung ating mga speech. Sabi sa banal na kasulatan, sabi rito sa Colossians 4:6, "Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer everyone." Okay. The mouth of the righteous utters wisdom, and the tongue speaks what is just. Psalms 37:30. Okay. So napakahalaga yung ating mga pananalita. Sabi nga nila yung dila raw napakaikli na dila pero nakakapatay ng 6-footer na tao. Kaya ganyan po ang kahalagahan ng tamang pananalita. At dito nga tinuturuan tayo na dapat ang ating pananalita ay encouraging at higit sa lahat, it will edify, nagbibigay pag-asa sa ating kapwa, sa ating kapwa-tao. Sa aming pag-aaral, no, na although ang speech, okay, tandaan natin, yung speech kasi is, of course, oral yun. Ibig sabihin yun ay gumagamit tayo ng mga words. Pero po may mas mahalaga po sa mga words. Ayun po yung tinatawag na non-verbal, na minsan kahit hindi tayo nagsasalita, nakikita lang sa expression natin mukha, na ating ginagawa, non-verbal po yun. Mas malaki po yung, ano po yun, 97% ng lahat ng meaning na nakukuha raw po sa communication ay sa non-verbal. Pero yung 3% na actual words ay ano lang yun, konti lang yun. Kaya kung magkaminsan, mas pakikinggan ng mga tao yung hindi mo sinasabi. Ayan. Kaya minsan matuto daw tayo magbasa ng between the lines. So, sasabi ang pakinggan natin kung magkaminsan yung hindi natin naririnig. Naalala ko yung anecdote ng isang wife, no? Pumunta sa psychiatrist o kaya doon sa marriage counselor at nirereklamo yung kanyang husband. At ang mga reklamo niya, lahat ng hindi magandang ginagawa ng husband, sinasabi niya. Ang husband ko, gabi na ko umuwi, tapos maraming barkada, laging naglalasing, laging magagalitin, laging mainit ang ulo, o gano'n. Kaya, ang sabi nung psychiatrist, kung gusto daw natin na malaman ang tunay na kalagayan, ay pakinggan natin yung hindi sinasabi. Ano nga ba yun? Yung hindi sinasabi. Of course, hindi niya sinasabi, okay, ng wife na yun, hindi niya sinasabi. Puro yung kahinaan at saka yung kapintasan ng husband lang sinasabi, pero yung sarili niyang kapintasan hindi niya sinasabi. Dahil, kaya hindi niya tinatanong bakit gano'n ang attitude ng husband towards her. Inaaway siya at lagi silang nagtatalo. Ibig sabihin, meron din siyang bahagi doon kung bakit gano'n yung kanyang mister o asawa. Gano'n po yung sinasabi na we have to listen what is not being said. O baka naririnig lang natin yung obvious na ginagawa pero hindi natin naririnig yung mga dahilan bakit nangyayari yon. So napakahalaga po yon yung sa ating communication, yung sinasabi, of course, naririnig natin yon. Pero sabi sa banal na kasulatan, listen, no? Ibig sabihin, mas mahalaga yung makinig ka lang, no? At baka yung sinasabi niya
makikita mo yung dahilan ng kanyang sinasabi. Ayun, bago ka magsalita. At ayun nga ang tinuturo sa atin, no, na quick to listen and slow to speak and slow to anger. Dahil sa communication, mas pinakikinggan daw. Isang simpleng halimbawa sinabi ng tao, "Hindi ako galit." Okay? Yung tone lang niya, okay? Sinasabi niya hindi siya galit, pero yung tone ng voice niya may meaning. Okay? Oh, sabi niya. Tapos, kung minsan, kahit anong sabihin ng tao na masaya siya, maligaya siya, pero tingnan niyo yung mga non-verbal cues niya, yung mga facial expression, nakita niyo na hindi ngumingiti, pero masaya daw siya. Tapos yung mata niya, hindi kumikislap, o yun. Makikita niyo, baka may problema, no? Kaya napakahalaga po yung communicate natin sa ating kapwa. Although yung salita ay 3%, ang mahalaga po, no? Or ang mahalaga po ay maunawaan natin ang sinasabi. At ayun po yung tinatawag natin, ma-empathize tayo. Maramdaman natin at makapag-relate tayo sa ating kapwa. So yan po ang ating magandang payo para sa ating bagong simula. At sabi pa rito about speech, "Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from trouble." So yan. Kaya nga may kasabihan na an unspoken word does no harm. Kaya yung salita na hindi sinabi ay hindi yan makakapahirap o hindi yan makakasama. Pasabuti pa, wag nang sabihin. Ayan po. So, sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Magbabalik po ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Papurihan po natin ating Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob muli sa atin upang tayo'y makalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Sa araw na ito ay nais kong banggitin ang mga kahilingan para sa panalangin. Unang-una, at dalangin po natin, at ito po ay, kaya ko po ito ay nais na banggitin, ay maaari po natin silang isama sa ating mga sariling worship at sa ating sariling personal na pananalangin. Okay? Idalangin po natin si Bing Sendanya sa kanyang karamdaman. At gayon din po si Nadli Erin Nicolas. Okay? Para po sa kanyang paggaling, no? Sa kanyang bone marrow transplant. Ganon din po si Samantha and Jordan Ocasla sa kanilang mga karamdaman. Patuloy po nating dinadalangin, no? Si Nelson Ganyola at ang batang si Levi Ganyola sa kanilang surgery. Si Frony Villanueva, dalangin po natin. Si Samuel Patalinhug, Madel Decano, Lucy de Guzman. At patuloy nating nadalangin si Waylene Lorenzo at Gemma Molina. Sana po ay inyo silang isama sa sa inyong pananalangin. So ngayon po ay tayo po yumuko para sa ating panalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kagalingan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon muli binagkaloob niyo sa amin
upang kami magpainanlang ng aming mga dalangin. Unang-una, magpapasalamat kami na hanggang sa ngayon ay patuloy naming nararanasan ang buhay at lakas at mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa bawat sa amin. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling nakatunghay at sama-samang nais ipaabot sa inyo, sa inyong luklukan, ang mga kahilingan nito. Pagpapalain si Brother Bing Sendanya sa kanyang karamdaman ngayon na nasa hospital, na nais namin, Ama, hipuin niyo sila ng inyong mapagpala ng kamay, nang sa gayon ay makaranas siya ng kagalingan sa kanyang operasyon. Nais namin, Ama, na ipadaman niyo sa kanya na meron kayong mahalagang panukala para sa kanyang buhay. Mangyari nawa, Panginoon, ang inyong kalooban, huwag ang sa amin. Subalit nais naming bigyan si Brother Bean ng pagkakataon na patuloy siyang gumaling at makapaglingkod sa inyo at patuloy niyang maitaas sa inyong pangalan. Tulungan din ang aming mga kaibigan na si Nadly Erin Nicolas sa kanyang katatapos lamang na operasyon. Nais namin din, Ama, na patuloy niyo siyang subaybayan at kami nananampalataya na patuloy niyo rin siyang bibigyan ng mabuting pangangatawan at pagkakataon upang makapamuhay ng masaya at higit sa lahat patuloy na pumupuri sa inyo. Gayun din si Samantha at Jordan Ocasna. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, saan man sila naroon, Ama, samahan sila at patuloy nilang maranasan ang inyong pakikisama at pagpapagaling. Patuloy namin dinadalangin ang iba pa naming mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nagpapagaling, kasama si Nelson Ganyola at si Levi Ganyola, gayon din si Fronny Villanueva, Samuel Patalinhug, Madel Decano, Lucy de Guzman, at hinihiling pa rin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapagaling at malunasan nawa ang mga karamdaman ni Waylin Lorenzo at Gemma Molina. Panginoon, ikaw may-ari ng aming mga buhay at ikaw lang din ang maaaring mag-alaga at higit sa lahat mapatuloy na maging malusog ang aming mga buhay. Alam namin, Ama, na may mga nais pa kayong ipagawa sa bawat sa amin. Kaya hinihiling namin, Ama, na bigyan kami ng pag-asa, bigyan kami ng kagalingan, at gayon din higit sa lahat, ang lahat ng aming mamahal sa buhay na patuloy rin nakakaranas ng kalungkutan. Aliwin nawa sila at patuloy silang busbusin ng inyong dakilang banal na espiritu, nang sa gayon ay sama-sama namin maranasan ang inyong pagpapala at kagalingan. Higit sa lahat, patawarin kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Ang lahat ito hinihiling namin at inaasahan naming tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya.
Dumating na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. At sa ating pong pagkatapos, tandaan po natin na ang kautusan na ating Panginoon ay larawan ng kanyang likas. Ang kanyang likas ng pag-ibig at higit sa lahat, ang kanyang likas na magiging batayan natin na ating kaligayahan, ng ating pag-asa sa ating buhay. Kaya po, tingnan natin ang Ten Commandments na hindi bilang kautusan. Ayan po ay pag-ibig ng ating Panginoon. Sana po ay naibigan nyo ang ating programa sa araw na ito. At nais ko pong pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng ating episode. Si Pastor Nerio Carranza, ang ating station manager ng AWR Manila, ang aming mga kasamahang si Andy Joaquin, Irene Asidao, Wilmer Estrito, at higit sa lahat, kayo po na naging bahagi ng ating talakayan at bahagi ng mga biyaya na nagmula sa ating Panginoon. Ako po si Doc Rome Barrios na nag-aanyaya muli sa susunod na Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 na umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli. Is the key.